Magandang gabi po. Ito po ay part 2 po ng aking topic na nasimulan sa nakaraan. Patungkol po ito sa restitution of all things, restoration of the church. So, yun po yung aking naging topic nakaraan. So, ito'y pagpapatuloy ko po ngayong gabi. So, yun nga, sa Acts chapter 3 verse 21, binabanggit po dun sa Bible na sinasabi ni Apostol Pedro na meron pong tinatawag na restitution of all things bago po pumarito ang ating Panginoon. Isang patunay po yan na sinasabi ni Apostol Pedro. Babasahin ko lang po sa mga gawa, kapitulo 3 talatang 21. Ganito po ang sabi ni Apostol Pedro, na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli. So kung mapapansin po natin dito mga kapatid, na sinasabi po ni Apostol Pedro na si Kristo'y tinanggap sa langit. Ibig sabihin, after his crucifixion, he was buried, in 3 days he was resurrected. Pagkatapos po nun, umakyat po siya sa langit at umupo sa kanan ng Ama. He was sitting in the right hand of the Father in heaven. So, sabi ni Pedro dito, hindi si Kristo babalik. Sabi niya, hanggat hindi maisasauli ang mga bagay, no, yung mga bagay, yung pagsasauli sa mga dati ng lahat ng mga bagay. Ano ba yung pagsasauli ng sa dati sa lahat ng mga bagay? Ito po yung mga katuruan po ng mga apostol. Well, siyempre galing po sa ating Panginoon Kristo, ibinigay sa mga apostol, itinuro ng mga apostol noong unang siglo ng iglesia. So, ito yung sinusundan ng church noong unang panahon sa mga turo at aral ng mga apostol. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo sa Efeso kapitulo 2, atin pong basahin sa Efeso kapitulo 2. Ganito po ang sinasabi sa Efeso kapitulo 2 talatang 20. Sabi niya rito, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Ang iglesia po ay itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at propeta. So ang church ay itinayo sa pamamagitan ng mga apostol at ng mga propeta. Ayan po ang sabi ni Apostol Pablo, na kung saan si Kristo ang batong panulok. Siya po ang ating pundasyon, si Kristo. Kaya, nung mga panahon ng unang iglesia, nakakarinig po talaga ang iglesia ng mga purong aral, purong salita ng ating Panginoon. So pag sinabi nating salita ng Panginoon, no, ng dala ng mga apostol, ito po yung may tinatawag na fundamental doctrine of the church, no? Isa na dyan po yung Godhead, yung pagkilala sa Diyos, kaligtasan, pananampalataya, at marami pa pong iba na itinuro sa iglesia ng unang siglo. Pero sabi ko nga nakaraan sa part 1 ko mga kapatid, habang nung panahon ay nangangaral ang mga apostol at sila po ay nangangasiwa sa iglesia, sa panahon po ni Apostol Pablo ay nagkakaroon na po ng problema sa spiritual na gawain. Dahil nung mga panahon na yon, sa panahon ni Pablo, kung saan ay dumating na po yung tinatawag na body of Christ, no? Yung pumasok na po yung mga hintil sa iglesia, na convert na po yung mga Gentiles sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Sumasabay po sa panahon na yon
yung mga bulaang mga ngaral sa panahon ni Apostol Pablo. Kaya mababasa natin sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, Kapitulo 1, talatang 6, nagwika si Apostol Pablo doon sa mga taga-Galacia na sila'y kay dali naman nilang parang nahikayat sila sa mga maling katuruan. Madali silang nasway, madali silang nasinsay. Buhay pa si Apostol Pablo noon. Kaya nga, kahit na nandiyan pa po yung mga apostol, buhay pa sila. Nagsisipasok na po itong mga tinatawag na, sabi yung term ni Pablo dyan, mga graving wolves, no? Graving wolves o mga lobong maninila. At itong mga tinatawag na lobong maninila, nagtataglay po sila ng spirito ng Nicolaita. Meron silang spirit of Nicolaitanism. Naghahasik sila sa loob ng iglesia ng mga maling katuruan at maling attitude. Hindi lang basta maling katuruan, pati kasama na po yung maling attitude. Binabago nila yung tunay na nature ng isang Kristiyano. Binabago po nila. So, kaya, ibig sabihin, sa panahon ng unang iglesia, kung saan sila ay nasa maayos na pangangasiwa ng apostol, subalit dumarating ang panahon na sumasabay sa panahon ng conversion ng mga Gentiles, sumabay po ang mga espiritu ng Nicolaitanism. Kaya meron tayong mababasa mga kapatid na dumating po talaga yung tinatawag na deception. Kasi bakit ba yung topic natin, restitution of the church? Kasi bago ma-restored ang church, ibig sabihin may mga dati nang nawala. Ang tinatawag ko nga po sa part 1 ay lost things, no? May mga fundamental things, teaching, no? Na naiwala nga noong unang panahon ng siglo ng iglesia. Kaya dito sabi ni Pablo, may ebidensya talaga na ang panahon ng pagtaliwakasan, no? Deception, bago dumating ang ating Panginoon Kristo. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo, aking babasahin sa Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, talata pong 3 at 4. Sabi po dito ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya kanino man. Sabi niya, sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagkataliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Dito po sa talatang 3, ito po ang nagpapatunay na mayroon po talagang darating na pagkataliwakas. Ibig sabihin, ang church na sa maayos na kalagayan ng unang panahon sa panahon ng mga apostol ay darating, sabi ni Pablo, darating po sila sa tinatawag na pagkataliwakas o yung tinatawag na apostasya. In other words, ang church ay papasok sa tinatawag na pagka-apostasya. So, kailan po ba ito? Sa sinabi ni Apostol Pablo sa Ikalawang Tesalonica Kapitulo 3, mangyayari pagkawala po ng mga apostol at pagkawala ni Apostol Pablo. Sapagkat si Apostol Pablo ay pinakahuling apostol na tinawag ni Kristo na inilagay para mangasiwa sa iglesia. And Apostle Paul was called by God for the Gentiles. So siya ang ama ng pananampalataya ng mga hintil. Kaya si Apostol Pablo, may sinabi siya, nabasa ko na ito nakaraan doon sa part 1, na sinabi ni Apostol Pablo, pagkawala niya, papasok ang mga ganid na lobo at hindi sila magpapatawad sa kawan. So, nangyari po ba yung panahon na yon? Yes. Nangyari na natupad yung sinabi ni Apostol Pablo na nagkaroon ng apostasy sa church. At nung pumasok ang apostasy sa church, pumasok ang mga espiritu ng ganid na lobo. Kanila pong inisa-isang alisin at binabago ang mga orihinal na katuruan ng mga apostol. Nabanggit ko kanina, isa na po yung Godhead. Sunod po yung pangangaral ng kaligtasan,
at pananampalataya at marami pang iba na mga fundamental teaching na unti-unti binabago mula pa sa unang siglo ng kapanahunan. Ganito ang sabi ni Pablo sa unang Timoteo, may sinabi si Apostol Pablo. Ito'y may kinalaman sa pananampalataya. 1 Timothy chapter 4 o unang Timoteo 4 talatang 1, sabi rito, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Napakabigat po ng sinasabi ni Apostol Pablo dito, na sinasabi niya patungkol sa mga huling araw. Alam niyo yung huling araw, hindi lang ito yung panahon natin. Of course, panahon natin, huling araw. Tayo'y nabubuhay ngayon sa mga huling araw. The last of the last days. Pero itong sinasabi ni Pablo na sa panahon niya, panahon nila Pablo, panahon ng ating Panginoon Kristo, last days na rin yun. 2,000 years start from the beginning of our Lord Jesus Christ, nung siya'y nangaral, nung time na yon, nagsisimula na po yung last days. Kaya nung dumating po si Apostol Pablo, yung panahon ni Apostol Pablo, last days na rin yun. Pero itong panahon po natin ay huling panahon ng mga huling panahon. Last of the last days tayo. Pero ganito ang sabi niya. Sabi niya, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na mga huling panahon. Pasinin niyo po yung sabi ni Pablo, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Kaya sabi ko kanina, buhay pa si Pablo, nagbigay siya ng babala sa mga gawa 20, 29 hanggang 31. Nang sabi ni Pablo, pagkaalis niya, sabihin, pagkamatay niya, papasok ang ganid na lobo. Ang tanong, ito po bang sinasabing ni Pablo natupad sa panahon niya? Natupad po. Kaya yung sinabi niya, sa binasa natin kanina, 2 Tesalonica, Kapitulo 2, ang talata ay 3, na sinasabing, papasok ang panahon ng pagtaliwakas. Nangyari po. Yung panahon ng pagtaliwakas ay apostasy. So, yun po nangyari. Nagkaroon na po ng apostasya pagkawala ni Apostol Pablo. Nung panahon kasi ng mga apostol at buhay pa si Pablo, hindi kasi nila basta-basta ma-penetrate ng espiritu ng Nicolaita. Although nandun na sila, gumagalaw sila. Pero hindi nila ma-penetrate ng gusto dahil buhay pa yung mga apostol. Pero nung mawala ang apostol, nung sila ay pinersecute ng Roma nung panahon na yon, somewhere in 50 AD going up to 60 AD, 68 AD approximate, dun po sa panahong yan, bago mag 70 AD, pinatay po si Pedro, pinatay po si Pablo, pinugutan siya sa Roma, at ganun ang ginawa nila sa mga apostol. Pinatay nila yung halos 11. Ang natira lang, katanging natira lang ay walang iba kundi si Apostol Juan. Nabanggit ko na yung nakaraan, no, na siya ay tinapon sa isla ng Patmos. So, balik po ako doon. So, nangyari po talaga yung panahon ng pagtaliwakas. Ibig sabihin, nung pumasok na po yung apostasy, pumasok na yung mga espiritu ng Nicolaitanes, pumasok na po yung mga hidwang pananampalataya, ay unti-unting binago yung mga original na aral ng mga apostol at pati na ang karakter ng mga Kristiyano noong unang panahon. Nabago po. Pati na po yung paano nananambahan po, paano sumasamba ang mga Kristiyano noong unang panahon. Kasi nabago na po. Alam niyo mga kapatid, huwag naman po sanang magagalit, no, yung mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Alam niyo po ba yung way of worship natin ngayon sa panahon natin, ano? Yung pagsamba na ginagawa every Sunday o every midweek ay iba po sa original. Kaya kasi nasabi natin na kung pumasok ang apostasya, binago na po eh. So iba po sa panahon ng mga apostol sa gawaing pagsamba.
Ang ginawa po ngayon ng karamihang church, ang church ay formality. So, parang ang ibig ko pong sabihin ganito, ginawang formal ang church noon. So, pupunta sa church, uupo, makikinig sa preaching, tapos and that's it. Pagkatapos ng preaching, uwi. O may kantahan pa, sabihin natin, may mga kanta, may praise worship, no? I'm not against praise and worship. Ginagawa din natin yan. Pero ang karamihang Kristiyano, na bago na po, yung panahon natin ngayon, kailangan maibalik sa original. Na bago na po yung way of worship na itinuro sa panahon ng unang siglo. Sa panahon natin ngayon, iba na po ang gawaing pagsamba. Pupunta sa church, uupo, kakanta, pagkatapos makikinig sa preaching, and then pagkatapos nun, uwi na. So, ganun yung situation ng church natin ngayon. Pero ang tanong, sa original po ba ay ganun? Yan po yung isang mga katanungan natin. So, kung pag-aaralan po natin ngayon, kung paano po nagsisimula ang mga apostol nun sa gawaing pagsamba o gawaing spiritual, matutunghayan po natin sa Book of Acts chapter 2. So let's go to Book of Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2, ganito po ang sabi. Verse 42. Ito po yung original. Tingnan po natin Tingnan natin yung pagkakaiba. Ang sabi rito sa mga gawa 2:42, at sila'y nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama at sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Ano po ang sabi dito? Sabing ganun, ang mga Kristiyano po ay nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol. Yun po pala. Okay. At sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Nabanggit ko po kanina na yung apostasy, yung apostasy church, na kung saan binago na yung aral ng mga apostol at binago yung karakter ng mga Kristiyano ng mga panahon na yun at umabot hanggang sa panahon natin. Sinabi ko ngayon ang way of worship ng halos karamihang church ngayon ay apostasy. Bakit? Nabanggit ko kanina kasi ginawang formality. Ano yung formality? Yun po yung traditional. The church bound for tradition. Traditional na lamang po ang pagsamba. Maraming magagandang church. Maraming tawagin natin ay mega church, no? Pero yung kanilang way of worship hindi na po tulad sa unang iglesia kasi na-apostasy na. Okay. Dito mababasa natin sa 42. Ano raw po yung paano daw po sila nagsisipanatiling matibay sa turo ng mga apostol? Ano daw po yung turo ng mga apostol? Ang sabi, nagpuputol-putol sila ng tinapay. Ang sinasabi kong apostasya ngayon, ang church, in the way of worship, ang nagbi-break lang ng tinapay, pastor lang. Pastor lang ang nagsishare, pastor lang ang nagsishare. So, ganun lang po ba? Nakikinig lang ang kongregasyon. Hanggang buong buhay nila. Pero anong sabi ng Biblia? Ang sabi ng Biblia, ang aral ng mga apostol ay nagpuputol-putol ng tinapay. Paano nagpuputol-putol ng tinapay? Pastor lang ba ang kailangan mag-break ng word para i-share? Hindi po. Ang original. Dapat po lahat. Hindi lang pastor ang magsasalita. Of course, pastor ang umpisa sa pulpito mag-share sa congregation. Dapat po ang congregation din ay magkakaroon din sila ng bahagi ng
pagsishare doon sa itinuro ng pastor. Yan po yung original. Hindi po formal ang church. Ginawang formal po ang church kasi apostasy na ngayon. At alam nyo, masakit mga kapatid, nakalagayan po ito. Ang apostasyang ito na formality of the church ay image of the beast. Larawan na po ng hayop ang pagsamba ngayon. Hindi na po kasi tulad doon sa original ng panahon ng mga apostol na nagbi-break ang pastor para iputol-putulin ng tinapay. Dapat bahagi din ng kongregasyon na ang mga bawat membro ay nagpuputol-putol din ng tinapay. So, paano mangyayari yan? Meron pong mangyayaring sharing. Hindi po formal. Meron po silang interaction. Ganyan po ang gawain ng mga apostol. Dagdagan po natin ang talata. Sa verse 46, ganito po, ito pa isa. At sa araw-araw ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak, na may katapatan sa puso. Ano po ang doktrina ng apostol? Sabi ganon, araw-araw po nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Isipin po ninyo, no? Araw-araw pala may gawain sa templo. Sa panahon ng mga apostol, sa panahon nila, siyempre meron sinagog nun. Araw-araw, mga kapatid, may gawain sa templo. Yan ang sabi. Basahin natin muli sa mga gawa 2 kapitulo 2 talatang 46, no? Sabi rito, araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa. Saan daw? Sa templo. Anong ginagawa? At sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. Bukod pa sa templo, mayroon pang bahay-bahay. At hindi lang po ito tuwing midweek, hindi lang to tuwing Sunday. Ang sabi po ni Pablo, sabi po dito, araw-araw. Natutupad po ba ngayon yan? Na araw-araw may tao sa templo? May araw-araw may gawain sa templo? Hindi na po. Bakit? Kasi ang kalagayan ng church, apostasy. Sa original, sa panahon ng mga apostol, mayroon silang init, mayroon silang gana, mayroon silang sigasig. They were sober. Mayroon silang init, no, ng pananampalataya ng panahon ng mga apostol. Hindi sila naiinip sa gawain. Ngayon, mga kapatid, maraming naiinip. Papasok ng church, tingin ng tingin sa relos. Tagal naman pastor. Ganun ba? So, bakit? Pati kasi ugali na bago. Yung anong ugali, no? Yung ugali sa pakikinig ng salita ng Diyos, yung ugali na dapat nagsishare sila. Binago po yan. Ginawang traditional na ang bawat membro ay ikinulong na lang sa salitang uupo ka at makikinig ka lang. Wala ka ng bahagi sa pagsasalita. Wala kang bahagi sa pag-share. And that's not original, the condition of the church since the beginning. Kaya nga po apostasy. So, kung ganun, kailangan po natin maibalik. Yan dito sa mga binabalangkas ko, mga kapatid. Acts chapter 2:42, Acts chapter 2 verse 46. Malinaw na sinasabi na ang iglesia ay dapat manatili sa turo at aral ng mga apostol. So, itong mga bahagi pa lang na ito, no, na aking sinishare, mga kapatid, ay ilang bahagi pa lang, no, nasa pinakamababaw pa lang tayo ng pagbabahagi kasi hindi natin maubos, no, na i-share lahat. But anyway, meron namang itong mga susunod na pagtuturo at hopefully nasa susunod ay maibigay natin yung pinaka konklusyon kung maaari dito sa isinishare ko, no, patungkol sa tinatawag na renewal in the life of the church. So this is a teaching about the restoration of the church, na dumaan ng church from apostasy na kailangan maibalik
So, bago ako magtapos, yung restoration, mga kapatid, ay nangyari sa unang bahagi sa panahon ng mga reformers. So, kailan po ba yan? Sa time po ng 1521, sa panahon po ni Luther. Si Luther ang naging pundador ng mga reformador at sinundan po ito ng iba pang mga reformist. Siguro sa susunod na lang nating tatalakay ng mahusto yan, ano? So, ang apostasy, mga kapatid, nag-start na po ng panahon ng pagkamatay ng mga apostol. Nagsisimula po doon. Pero ito'y lumala, talagang totally naging apostate ng church nang dumating po ang 325 AD. So from 325 AD, pagpasok po hanggang dumating sa panahon ng 1500, in the time of Luther, doon pa lamang magsisimula, hindi pa restore lahat, doon pa lamang magsisimula ang tinatawag na restoration. So, hanggang dito na lang muna, mga kapatid, at I hope sana meron kayong nakuhang insight po sa aking mga sinabi. So, pag meron po kayong comments, lagay lang po ninyo sa comments. Meron kayong gusto sabihin, ilagay lang po ninyo sa comments. At huwag nyo kalimutang i-like, i-share itong video na ito para mapakinggan din ng iba. God bless you, brothers and sisters.